So, what's up mga paps? Good morning. Black Panther Motovlog is here. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the notification, subscribe and the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs natin. So, ngayong araw ang vlog natin, ang vlog natin is about sa mga pasahero nating makukulit. So, yun lang. Ang concern ko lang about dun sa mga customer natin na makukulit is yung pag nakasakay po kayo mga sir ma'am sa motor is sana po maging ano po tayo responsible po tayo sa paggalaw kasi po ano po katulad kanina na passenger ko is medyo may pagkamakulit nung nasa likod ko siya bumabiyahe kami. So ang tendency po kasi niyan mga sir ma'am pagka makulit or magalaw po kayo sa likod, ang tendency po niyan si driver po ang magsasuffer niyan dahil yung si driver po kasi ang may hawak ng manibela. Once na hindi po pantay or galaw ng galaw po yung nasa likod natin, is si manibela po gigewang po yan. So, ang tendency niya, pag gumewang po yan at tumatakbo po tayo, ang mangyayari po niyan is ganito. Yan, ganyan po ang mangyayari sa atin, no? So, sana sa mga customer natin, it's maging responsible po tayo. Pagka nasa motor na po tayo, sana wag po tayong masyadong magalaw kasi maa-aksidente po tayo, no? Lalo na pagka na-timingan nyo yung nasakyan ninyo is sabihin natin pagod kasi ah madaling araw pa lang bumabiyahe hanggang ngayong umaga bumabiyahe pa rin, no? So isa pa is ah baka mamaya may madaanan kayong malangis na daan or may natapon na something na madulas sa kalsada. Talagang ang tendency po nun makulit po tayo sa likod is or magalaw is ano po, sesent lang po talaga tayo, no? So, sa mga customer, kung gagalaw man tayo or hindi man tayo komportable, magsabi po tayo kay rider. Para po si rider ang mag-a-adjust. Pagka sinabi niyong hindi kayo komportable, panigurado a-adjust naman din po si rider na may gagawin na kunyari baka yung bag niyo hindi masyado mabigat or hindi kayo komportable sa hinuupuan ninyo, 'di ba po? Basta po ang gawin ninyo kunyari gagalaw kayo ganyan umaandar po kayo. Kalabitin niyo po si rider or kausapin niyo kung hindi kayo ayun nga kung hindi kayo naririnig, kalabitin niyo po si rider, 'no? Para alam ni rider kung ano yung concern niya sa likod, hindi yung gagalaw na lang po kayo bigla, is talaga ang tendency niyan sesemplang po tayo, 'no? And then ayun, sa iba naman is, yun, pag tayo namang mga rider is, alam nating maraming bitbit si passenger, pwede naman tayo maglagay sa harapan ng, yan, mga, kunyari, kung naka-scooter ka, pwede ka maglagay sa harap, 'di ba? Sa gitna ng, ano, sa footpeg mo, ay, footpeg, footrest, ewan ko kung footrest tawag dyan. Basta yun, yung pinagpapatungan ng paa mo, pwede naman siguro dyan maglagay, no? Para si passenger, hindi siya mahihirapan umupo or kung komportable siya umupo, no? So sa akin kasi pagka ang passenger ko is babae, ang ginagawa ko po dyan is, ayun nangyari dito. Marites lang no? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan.
Marites ka. So, yun nga kung ano, kung babae, hindi ko po kinukuhaan basta-basta ng gamit yan or nag-a-advise ako sa kanila na pwede ko bang kunin yung bag nila para ilagay natin sa harapan or sa likod. So, ang purpose ko po kasi niyan kaya hindi ko kinukuha or ina-advisean si passenger na kunin yung bag nila na ilagay sa compartment or sa harap ko is ang purpose po niyan is para dun sa mga hindi na instances na hindi natin masasabi na bigla tayo mag emergency brake or sudden brake kung tawagin sa atin, no, sa mga motor. Kasi minsan may mga customer na pag konting nadikit yung ano nila, alam nyo na yun. 'Di ba? Siyempre baka bigla kayo i-report niya, sabihin preno kayo ng preno, yung pala talagang maano lang, talagang malubak or marami talagang hams, 'di ba po? Mas maganda na may bag sila sa harapan para in case na biglang ano, at least yung bag yung didikit sa hindi yung ano nila, 'di ba? No? Sa mga lalaki naman, kung lalaki naman pasahero nyo, yun, pwede nyo ni-ask kahit wala naman yung ano, kahit dumikit sa'yo yan or ano man yung dumikit sa'yo. Hindi, hindi naman niya magre-react na ano, 'di ba? Mas maganda yung kayo yung mag-aas, 'di ba? Yun lang ang concern ko sa passenger ko is babae. Hinahayaan ko silang magsabi kung gusto nila ilagay nila yung bag sa storage box sa ano ko sa luggage box or sa ano sa harapan ko, no. Ayoko lang dumikit yung ano nila kasi baka mamaya ma-report tayo, sabihin nila ayun nga inihipuan or anything na ano, 'di ba? Mas maganda na yung safe, 'di ba? Tapos tawag dito, ano pa ba? Yan na naman ang concern ko doon. Tapos yun nga, kung mapapansin yung mga paps sa kay Panther, wala siyang box sa likod, no. Hindi ko siya talaga nilalagyan ng box kasi isa pa, ang purpose ko rin dyan is para maging alert or gising lagi si passenger kasi may nangyari na kasi dyan na may box ako sa likod, no. So si passenger medyo inaantok, so nakakatulog, paps. Wala, umuwi ako. Wala eh, walang booking pumapasok eh. Naka 2 oras ako nag-aantay. Pwede na! Kaya nga eh. Sabi ko, uwi na lang ako, ganun din naman, sasayang yung gas ko eh. Hindi ko rin makukuha incentive natin. Huwag kayo iiyak. Hindi. Yun nga eh, kaya nga umuwi na ako kasi sayang. Yeah, Babs. Ingat, ingat. So, yun nga. Mabalik tayo doon. So, shoutout kay Paps. So, tawag dito. Yun, kaya walang box si Panther sa likod is, ang purpose ko dyan is, ano, para maging alert si passenger. Kasi may nangyari na kasi sa akin, ano dyan, na passenger ko is security guard. Hindi ko alam kung security guard or bodyguard yun, na pick up ko siya sa QC. Ano talaga, as in, wala na lang mahulog siya doon sa likod ko. Kasi antok na antok talaga siya kahit anong gawin ko, antok na antok talaga siya. So, ang purpose kasi niya kapag ka may box ka, syempre pag inaantok yung passenger, ang iniisip niya na may box naman ko sa likod, kaya sa mandang matulog kahit saglit or yung ano ba, yung papikit-pikit lang. Syempre, syempre ang ano niyan, ang mindset niyan pagka may box, yun nga, didikit, sasandal talaga yan. So, ikaw naman, hindi mo alam na natutulog na pala yung passenger mo sa likod. So magugulat ka na lang bigla yung ano, gigewang yung motor mo, 'di ba? Kasi ano yan, eh, gaganon yung bigla eh. So ang mangyayari diyan, bigla kang mapapaliko, 'di ba?
masisemplang ka. Gano'n yung nangyari sa akin. Muntik na ako sumemplang kasi yung passenger ko, yun nga, inaantok. So, kaya sabi ko, ang inisip-isip ko, para maging alert si passenger, kung madisgrasya yung passenger ko, ang gusto ko lang mangyari, ang maging mindset nila is, maging alert yung utak nila na wala silang masasandalan sa likod. 'Di ba? Kahit inaantok nila, pipilitin nila talagang gising. Kasi, syempre, pagka ano yan, bigla yung liliyad pagka walang sandalan yung sa likod, 'di ba? So, ayun lang ang concern ko sa mga customer, sana maging alert kayo. Pati sa mga rider din, pagka alam nyong inaantok si passenger, kausapin ninyo, or much better kung may intercom kayo, kausapin ninyo para si passenger hindi inaantok, hindi kayo madidisgrasya. So kasi ako, wala pa akong intercom, baka naman predcon. So yun, wala pa kasi ang ano, wala pa akong intercom para makausap si passenger. Kasi minsan, kahit ako minsan talaga inaantok talaga ako kasi pang umaga akong biyahe, ano ba. Bumabiyahe ako alas 5 hanggang alas 3 ng hapon, 'di ba? So, ayun. Ano pa ba? So, yun lang naman yung concern ko sa mga ibang customer na makulit, tsaka minsan nakakatulog. Hindi naman natin maiiwasan yung gano'n, no? Kapag talagang magalaw si customer, kausapin lang natin ng maayos. Sabihin natin, ma'am, sir, komportable po ba tayo sa likod? Kasi galaw po kasi tayo ng galaw, baka po mamaya pagka galaw ninyo is madisgrasya po tayo bigla, no? Ganun lang kausapin natin si passenger, yung wag yung, ano ba yan, ang gulo-gulo mo naman sa likod. ewan, ewan ko lang kung hindi magalit siya yun. So, yun, na mga paps, ingat tayo sa biyahe mga paps. So, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. So, maiksi lang talaga. So, peace out. Bye bye mga paps.